Maaga pa lang ay nasa kalsada na si Pastor Roberto Asuno, kilala ng lahat bilang Pastor Beto. Sa loob ng higit isang dekada ng kanyang ministeryo, kabisado na niya ang bawat liko, lubak, at matarik na bahagi ng mga pangunahing kalsada sa bansa. Mula General Santos City hanggang sa malalayong bayan ng Luzon, dala-dala niya ang kanyang lumang sedan, luma na ngunit maingat na inaalagaan, puno ng mga Biblia, polyeto, at ilang bag na may damit para sa mga mahabang biyahe. Bago tayo magsimula, i-like mo na at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago pa ang iba. Isa pa lang itong linggo pero parang 2 buwan na akong wala sa bahay, bulong niya habang tinatahak ang mahabang kahabaan ng Maharlika Highway. Wala siyang kasama kundi ang tunog ng makina at ang mahinang musika mula sa radyo, isang lumang himno na paulit-ulit nang narinig sa daan. Hindi biro ang buhay ng isang pastor na laging on the road. Ang kanyang misyon ngayon, dalhin ang isang espesyal na handog mula sa isang church sa Mindanao papunta sa Batangas City, para sa isang malaking pagtitipon ng mga pastor at manggagawa. Plano niyang magbigay ng mensahe tungkol sa pag-asa sa gitna ng pagsubok, isang temang malapit sa kanyang puso. Ngunit sa totoo lang, siya mismo ay may dalang bigat na hindi niya masabi kanino man. Habang papalapit ang gabi, nagsimulang bumaba ang ulap sa mga bundok ng Nueva Vizcaya. Mula sa malayo, tanaw niya ang mga ilaw ng ilang bahay na nakadikit sa gilid ng burol, pero sa mismong highway, halos walang dumadaan. Konti na lang, makakarating na rin ako sa susunod na bayan, sabi niya sa sarili, pinipilit itaboy ang antok. Ngunit sa isang matalim na kurba, doon niya nakita. Isang figura ng babae, nakatayo sa gilid ng kalsada, nakasuot ng puting bestida na abot hanggang bukong-bukong. Nakayuko ito, pero ang isang kamay ay nakataas, tila humihingi ng saklolo. Sa unang tingin, parang normal lang, pero may kung anong lamig na dumaloy sa kanyang batok. Binagalan niya ang takbo. Ano kaya ginagawa ng babaeng to dito sa ganitong oras? Tanong niya sa sarili. 8:00 na ng gabi, malamig at walang tao sa paligid. Pinatay niya ang radyo at binuksan ang hazard lights. Paglapit niya, napansin niyang walang dalang bag ang babae, tanging maliit na puting pitaka lang ang nakasabit sa kanyang braso. Nakayapak ito sa basang aspalto. Lumapit siya at binaba ang bintana. Magandang gabi po, ate. Ayos lang po ba kayo? Tanong ni Beto, medyo nag-aalangan. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. At doon niya napansin, malinis ang mukha, parang hindi man lang nadumihan sa kalsada. Magandang gabi, Pastor Roberto, sagot nito, mahinahon. Nanlamig siya. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Umiti lang ang babae. Maraming bagay na alam ang kalsada tungkol sa'yo. Sandaling natahimik si Beto, pero may kung anong kakaibang kapayapaan sa boses nito na nagpababa ng kanyang bantay. Saan po kayo pupunta? Gabi na at delikado dito. Kung saan ka pupunta, doon na rin ako, sagot ng babae, tumitingin diretsyo sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung bakit, pero binuksan niya ang pinto ng pasahero. Sige, sumakay ka na. Pero malayo-layo pa ang biyahe. Umupo ito ng maayos, inayos ang bestida, at tahimik na tumingin sa kalsada. Habang pinaandar muli ang sasakyan, ramdam ni Beto ang kakaibang katahimikan sa loob. Tanging tunog ng gulong sa kalsada at mahina niyang paghinga ang maririnig. Mula sa gilid ng kanyang mata, napansin niyang nakatingin pa rin ang babae sa unahan, para bang kabisado na niya ang rutang tinatahak. Sinubukan niyang basagin ang katahimikan. May kamag-anak po ba kayo sa Batangas? Doon kasi ako papunta. May mahalaga akong kailangang gawin doon pero hindi iyon ang importante, sagot nito. Ang mas mahalaga, Pastor, ay kung handa ka na sa susunod na tatahakin mo. Napakunot ang noo ni Beto. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti lang ang babae at muling tumingin sa labas. Hindi na ito nagsalita. Sa kabila ng lahat, naramdaman niyang bumibigat ang hangin sa loob ng kotse. Para bang may kasamang misteryo ang babaeng ito na hindi niya maipaliwanag. Ngunit sa kabila ng pagtataka at kaba, may parte sa kanya na gustong malaman pa kung sino siya at bakit niya alam ang kanyang pangalan. At doon, sa tahimik na bahagi ng highway, nagsimula ang biyahe na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Tahimik pa ring nakaupo si Beto habang tinatahak nila ang madilim na bahagi ng Maharlika Highway. Ang ilaw ng headlights ay sumasayad sa basang kalsada, nagpapakita ng mga pilas na linya at paminsang sanga ng puno na sumasayaw sa hangin.
Katabi niya, nakaupo ang babae, nakadiretso ang likod, mahigpit ang hawak sa maliit na puting pitaka na parang iyon lang ang natitirang bagay sa mundo para sa kanya. Pasensya ka na kung medyo makulit ako, basag ni Beto sa katahimikan, pero paano mo talaga nalaman ang pangalan ko? Tumalikod ang babae, at sa unang pagkakataon, nakita niya ng malinaw ang mga mata nito. Malalim. Mapayapa. Parang may tinatagong kalungkutan at kaalaman na hindi para sa lahat. Hindi mo kailangang malaman kung paano. Ang mahalaga, kilala kita. Kilala, napaawang ang bibig ni Beto. Ngayon lang tayo nagkita. Hindi lahat ng pagkakilala ay mula sa tagal ng samahan, sagot niya, sabay balik ng tingin sa kalsada. Minsan, alam na natin ang isa't isa bago pa man magtagpo ang ating mga landas. Hindi alam ni Beto kung matatawa siya o manginilabot. Sinipat niya ang babae mula ulo hanggang paa, malinis ang bestida, walang bahid ng alikabok o putik kahit galing siya sa gilid ng kalsada. Ang buhok ay maayos na nakalugay, kumikintab sa ilalim ng mahina nilang ilaw. Maria ang pangalan ko, sabi nito bigla, para bang narinig ang iniisip niya. Maria, inulit ni Beto, parang sinusubukan ang bigat ng pangalan. May pupuntahan ka bang tiyak? Kung saan ka pupunta, doon din ako, sagot nito. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Napalunok si Beto. May malamig na hangin na pumasok mula sa bahagyang nakabukas na bintana, at bigla niyang naramdaman ang panginginig ng kanyang mga kamay sa manibela. Hindi niya maintindihan kung dahil sa lamig o sa kakaibang presensya ng babaeng ito. Lumipas ang ilang kilometro na halos walang imikan. Nasa kalagitnaan sila ng bundok nang makita ni Beto ang maliwanag na ilaw ng isang malaking gasolinahan sa unahan. Maria, magpapahinga lang tayo sandali roon. Mahaba pa biyahe, sabi niya. Ngunit biglang umiling si Maria. Huwag dyan. Hindi ako pwedeng pumasok sa lugar na yon. Bakit naman? Ligtas doon. May kape, pagkain at walang ilaw ng kapilya roon. Walang imahe. Walang presensya ng banal, putol niya sa boses na parang nanlalamig. Hindi lahat ng maliwanag ay ligtas, Pastor. Natigilan si Beto. Sa mga gasolinahan sa mga probinsya, karaniwan niyang may maliit na altar o imahe ng Santo Niño o Birheng Maria. Ngunit ngayon lang niya napansin na wala nga siyang nakitang ganoon mula sa malayo. Maria, wala namang masama sa. Kung magpapatuloy ka, mabuti pa, dagdag niya, matatag ang tono. Hindi iyon lugar para sa atin. Napabuntong hininga si Beto. May kakaibang bigat ang paraan ng pagsasalita ni Maria, para bang hindi ito pakiusap kundi babala. Kaya't nilampasan niya ang gasolinahan at muling bumalik sa katahimikan ang loob ng kotse. Habang patuloy ang biyahe, nagsalita si Maria ng tila walang koneksyon sa usapan nila. Pastor, may mga taong nakakatagpo ng panganib sa iniisip nilang ligtas. May mga kumakausap sa atin na tila kaibigan pero ang laman ng puso ay ibang-iba. Totoo naman iyan, sagot ni Beto, bahagyang ngumiti. Sa ministeryo, natutunan kong hindi lahat ng nakangiti ay tapat. Ngumiti rin si Maria, ngunit may halong lungkot. Ang masakit, minsan tayo mismo ang nagbibigay ng pinto para pumasok ang panganib. Napahinto ang puso ni Beto sa ilang tibok. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya ay may kinalaman ang mga salitang iyon sa kanya, sa kung sino siya, at sa mga bagay na pilit niyang tinatago. Maria, sabi niya, parang kilala mo ako higit sa kaya mong ipaliwanag. Pastor, tugon niya, may mga landas na hindi mo alam na tinatahak mo na. At may mga leksyon na darating kahit ayaw mo. Tumahimik muli si Beto, pinagmamasdan ang headlights na lumalaban sa dilim. Sa kanyang dibdib, may halo ng kaba at kuryosidad. Sino ba talaga si Maria? At bakit pakiramdam niya ay hindi lang basta biyahe ang nangyayari ngayong gabi? Habang tinatahak nila ang isa pang kurba, napansin niya sa rearview mirror na parang mas madilim ang likod ng kalsada kaysa dapat. Wala ring dumaraang sasakyan sa kabilang direksyon. Para bang sila lang ang tao sa buong mundo sa oras na yon. Pastor, wika ni Maria, malumanay ngunit may diin, hindi lahat ng pagsubok ay gawa ng kaaway. Minsan, pahintulot ito ng Diyos para makita mo kung sino ka talaga kapag walang nakatingin. Napalunok si Beto, pilit iniintindi ang mga salitang iyon. At sa mga susunod na minuto, nanatiling tahimik si Maria, habang sa loob ng sasakyan, tanging ingay ng ulan na nagsimulang pumatak sa windshield ang kasama nila. Lumalim pa ang gabi at mas lumakas ang ulan. Ang bawat patak ay sumasayad sa bubong ng kotse,
nagbibigay ng tunog na parang lumang himno na paulit-ulit sa isip ni Beto. Nakasandal siya sa upuan, sinisikap manatiling alerto habang binabagtas ang mga madilim na bahagi ng bundok. Sa tabi niya, nananatiling tahimik si Maria, ngunit tila may bahagyang ngiti sa kanyang labi, para bang may alam siyang hindi pa natutuklasan ng pastor. Pastor, basag niya sa katahimikan, mahaba na ang biyahe mo ngayong araw. Kita ko sa mga mata mo, pagod ka na. Bahagyang umiti si Beto, kahit totoo ang sinabi niya. Medyo pagod. Pero sanay na ako sa ganitong biyahe. Hindi naman bago sa akin ang mahahabang oras sa kalsada. Bumulot si Maria ng maliit na puting bote mula sa kanyang pitaka. Sa liwanag ng headlights, nakita ni Beto ang label na wala namang tatak, transparent na bote na may lamang kulay tsokoleteng likido. May dala akong tsaa, sabi niya. Gawa ito sa mga halamang gamot. Pampakalma. Magaan sa katawan at magbibigay sa iyo ng lakas para matapos ang biyahe. Nag-alinlangan si Beto. Hindi siya sanay tumanggap ng pagkain o inumin mula sa tao ngayon lang niya nakilala. Ngunit may kung anong himig ng tiwala sa boses ni Maria, at sa gitna ng malamig na gabi, parang nakakatukso ang alok na init mula sa isang tasa. Sigurado ka bang ligtas ito? Tanong niya. Pastor, sagot niya, hindi ko gagawin ang anumang makakasama sayo. Isipin mo na lang, ito ay parang paalala mula sa mga nanay na inaalagaan ang kanilang anak sa biyahe. Kinuha niya ang tasa na gawa sa takip ng bote, dahan-dahang ibinuhos ang likido, at iniabot sa kanya. Ang amoy ay kakaiba, may halong matamis ng anis at mapait na damo. Hinawakan ni Beto ang tasa. Salamat, Maria. Ininom niya ito ng marahan, pinapasan ang init pababa sa kanyang lalamunan. Sa unang higop, may banayad na tamis, pero may kasunod na pait na kumapit sa dila. Hindi ito masarap, pero kakaiba ang pakiramdam, parang gumapang ang init mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang mga braso at binti. Iinom ka pa, sabi ni Maria habang pinupuno muli ang tasa. Sumunod siya, at sa ikalawang lagok, mas naramdaman niya ang bigat ng kanyang talukap. Maria, mahina niyang tawag, parang bigla akong nahihilo. Huwag kang mag-alala, sagot niya, halos pabulong. Magpahinga ka lang. Pagising mo, magaan na ang lahat. Pero lalo lang bumigat ang kanyang katawan. Ang mga linya sa kalsada ay nagsimulang sumayaw sa kanyang paningin. Ang mga anino sa gilid ng daan ay parang humahaba, kumakapit sa kanilang sasakyan. Kinabahan si Beto. Pinwersa niyang ihinto ang kotse sa gilid ng kalsada. Hindi tama to, ano bang nilagay mo dito, bulong niya, ngunit ang dila niya ay parang mabigat na bato. Dumapo ang kamay ni Maria sa kanyang balikat. Mainit. Matatag. Minsan, Pastor, kailangan nating isuko ang kontrol para marating ang lugar na kailangan nating puntahan. Gustong magsalita ni Beto, pero kumakawala na ang malay niya. Ang huling nakita niya bago tuluyang pumikit ang mga mata ay ang mukha ni Maria, payapa at tila may ngiting alam ang lahat ng mangyayari. Nang magmulat siya, malamig na hamog ang bumalot sa kanyang balat. Nakahiga siya sa makapal na damo, basa ang likod ng kanyang damit. Malabo pa ang kanyang paningin, at sa paligid ay walang ibang ingay kundi ang mga kuliglig at ihip ng hangin sa dahon. Dahan-dahan siyang bumangon. Sumasakit ang ulo niya at pakiramdam niya ay natuyo ang kanyang lalamunan. Napansin niyang wala na siya sa kalsada, nasa parang siya ng maliit na matarik na bahagi, malayo sa anumang daan. Maria, tawag niya, kahit alam niyang walang sasagot. Tumayo siya at naghanap ng senyales ng kanyang kotse. Wala. Walang ilaw, walang ingay ng makina, walang bakas ng gulong sa damuhan. Hinawakan niya ang kanyang bulsa, walang wallet, walang lisensya, wala ring cellphone. Doon niya naalala ang bag sa kotse, ang bag na may lamang pera para sa handog ng simbahan, ang kanyang personal na Biblia na ilang taon na niyang dala sa bawat pangaral, pati ang mga dokumento na kailangan sa biyahe. Lahat wala na. Diyos ko, bulong niya, nanginginig ang boses. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na wala ng malay, pero ngayon, bawat minuto ay parang naglalakad siya sa isang masamang panaginip. Wala siyang alam kung nasaan siya. Malamig. Gutom. At higit sa lahat, mag-isa. Matagal nang naglalakad si Beto sa gilid ng madilim na kalsada, umaasa na may dumaan kahit isang sasakyan. Basa ng hamog ang kanyang pantalon, nanginginig ang kanyang katawan, at ang bawat hakbang ay mabigat dahil sa gutom at pagod. Ilang ulit na niyang inusal sa isip ang parehong tanong, paano niya hinayaang mangyari ito?
Sa wakas, mula sa malayo ay may paparating na ilaw. Isang lumang multicab na may bubong na yari sa tarpaulin ang dahan-dahang lumapit at huminto sa tabi niya. Bumaba ang bintana at sumilip ang isang lalaki na may edad 50 pataas, nakatsinelas at may mahabang buhok na nakatali sa likod. "Pastor ka ba?" tanong nito, kita ang pag-aalala sa mata. "Opo," sagot ni Beto, halos pabulong dahil sa panghihina. "Nanakawan po ako. Nanawala ang sasakyan at lahat ng gamit ko." "Sumakay ka na." "Delikado dito sa oras na ganito," sabi ng lalaki. Walang tanong-tanong, tumabi si Beto sa harap at agad siyang binalot ng init mula sa simpleng heater ng sasakyan. Habang binabaybay nila ang kalsada, kinuwento ni Beto ang nangyari mula sa pagkakakita niya kay Maria hanggang sa magising siyang mag-isa sa damuhan. Tahimik lang ang lalaki, paminsan-minsan lang tumatango. Pagdating sa bayan, huminto sila sa harap ng isang lumang gusali na may nakasulat na Santiago City Police Station. "Dito ka na, Pastor," sabi ng lalaki. "Sana matulungan ka nila. At mag-iingat ka na sa susunod." Hindi lahat ng nakakasalubong sa kalsada ay pagpapala. Nagpasalamat si Beto bago bumaba. Sa loob ng istasyon, sinalubong siya ng malamig na ilaw ng fluorescent at amoy ng kape na matagal nang nakabukas. Sa likod ng mesa, isang pulis na nasa kalagitnaan ng kanyang 50 ang edad ang nakatingin sa kanya, nakasuot ng lumang uniforme at may tiyan na nakausli. "Anong may paglilingkod namin sa iyo, Pastor?" tanong nito habang pinapaupo siya. Kinuwento ni Beto ang lahat. Hindi niya tinipid ang detalye, ang itsura ni Maria, ang paraan ng pagsasalita nito, ang tsaa, at ang pagkawala ng lahat ng gamit niya. Habang nagsasalita siya, napansin niyang unti-unting napapailing ang pulis. "Hindi ka pa pala nakakarinig," sabi ng pulis nang matapos si Beto. "Pastor, hindi ikaw ang una. May 3 o 4 na kasong katulad nito ngayong taon lang. Laging babae sa puting bestida. Laging nagpapakilala, pero iba-iba ang pangalan. Minsan Maria, minsan Clara, minsan Luz." Nanlamig si Beto. "Ibig sabihin modus ito?" "May iba't ibang teorya," sagot ng pulis. "May mga nagsasabi na gang daw ito na may kasamang babae para magtiwala ang biktima. Pero may ilan at karamihan doon ay mga driver at pastor na naniniwalang hindi ito ordinaryong tao." Napakunot ang noo ni Beto. "Ano pong ibig niyong sabihin?" "May mga kwento na pagkatapos niyang mawala, may naiiwang medalya o maliit na krus sa sasakyan. Sa iba naman, wala talagang bakas, parang hindi siya dumaan sa sisi, wala ring nakikitang bulong sa lupa." Bago pa man makasagot si Beto, may pumasok na isa pang lalaki sa istasyon, matangkad at payat, nakapolo na may nakaburdang pangalan ng isang iglesia. "Pastor Beto?" tanong nito. Tumango si Beto. "Ako nga." "Sino po kayo?" "Ako si Pastor Tonyo mula sa Quezon City. Narinig ko ang tungkol sa nangyari sa iyo mula sa kaibigan na nasa station. May ilang araw akong libreng kwarto sa parsonage. Kung gusto mo, doon ka muna tumuloy habang inaayos mo ang mga papeles mo." Halos mabiyak ang bigat sa dibdib ni Beto. "Maraming salamat, Pastor. Hindi ko alam kung saan ako pupunta." Ngumiti si Tonyo. "Lahat tayo, Pastor, may araw na sinusubok hindi lang ang ating katawan kundi pati ang ating pananampalataya. Ang tanong, paano tayo babangon?" Nagpaalam si Beto sa pulis at sumama kay Tonyo palabas. Sa kotse ni Tonyo, habang tinatahak nila ang papalabas ng bayan, hindi maiwasan ni Beto ang tumingin sa dilim sa labas ng bintana. May parte sa kanya na gustong makita muli si Maria, hindi para bigyan siya ng isa pang tsaa, kundi para tanungin kung bakit at paano siya nagawang sirain ang buhay niya sa isang iglap. Ngunit sa ngayon, kailangan muna niyang harapin ang mas malinaw na misyon, mabuhay, bumangon, at hanapin ang sagot kahit saan man iyon magdala. Sa mga sumunod na araw, nakahanap si Beto ng pansamantalang kanlungan sa parsonage ni Pastor Tonyo sa Quezon City. Simple lang ang kwarto, isang kama, maliit na mesa, at lumang bentilador, pero sapat para sa kanya. Araw-araw, ginising siya ng tunog ng mga manok mula sa kapitbahay at amoy ng kape na iniinom ni Tonyo bago mag-umpisa ang gawain. "Pastor, halika. Sama ka sa akin mamaya," yaya ni Tonyo isang umaga. "May maliit tayong pagtitipon sa isang barangay malapit sa Novaliches. Kailangan nila ng mangangaral at iniisip ko na baka ikaw na yon." Nagdalawang isip si Beto. "Tonyo, hindi ko alam kung kaya ko pa. Para bang nawalan ako ng karapatan magsalita tungkol sa pananampalataya pagkatapos ng nangyari.
Tinapik siya ni Tonyo sa balikat. Hindi mo kailangang maging perpekto para magsilbi. Minsan, mas malakas ang mensahe kapag galing sa taong dumaan sa bagyo. Sumama si Beto. Sa maliit na kapilya na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, sinalubong sila ng ilang pamilya. Walang aircon, walang magarang sound system, pero puno ng init ang mga ngiti ng tao. Sa una, nahihiya si Beto. Ngunit nang makita niya ang mga mata ng mga nakikinig, mga taong may sariling pasanin, nagsimula siyang magsalita mula sa puso. Hindi tungkol sa kanyang kabiguan, kundi sa kabutihan ng Diyos na hindi nag-iwan. Sa mga sumunod na linggo, sinamahan niya si Tonyo sa iba't ibang barangay. May mga pagkakataong siya ang nagbabahagi ng mensahe, may mga oras namang tumutulong siya magpakain sa mga bata o mag-ayos ng upuan bago magsimula ang gawain. Dahan-dahan, nararamdaman niyang bumabalik ang sigla, pero may isang bagay na hindi pa rin niya magawa, magbigay ng sakay sa sinumang estranghero. Isang gabi, matapos ang isang pagtitipon sa San Mateo, pauwi na siya sa hiniram na kotse ni Tonyo. Habang tinatahak ang mahabang daan, may nakita siyang matandang lalaki na tila hirap maglakad, bitbit ang mabigat na sako. Sa ibang pagkakataon, agad niya itong isasakay. Pero ngayon, pinanatili niya ang kamay sa manibela at dumiretso lang, pilit itinataboy ang kirot ng konsensya. Hindi ko na kaya, bulong niya sa sarili. Isang maling tao lang at muli na naman akong mawawala. Isang hapon, pauwi mula sa isang gawain sa Bulacan, pinatay niya ang musika at nagbukas ng ibang istasyon sa radyo. Doon, tumama sa kanya ang isang boses na malalim at puno ng otoridad, tila isang pastol na nagsasalita direkta sa kanyang puso. Mga kapatid, wika ng tinig, ang kaaway ay marunong magbalakayo. Minsan, lumalapit siya sa anyo ng liwanag, sa tinig ng payapa, sa anyo ng kabutihan. Ngunit sa ilalim nito ay patibong para tayo ay mahulog. Ang tanong, marunong ba tayong magkilala? O basta na lang tayong tumatanggap dahil maganda sa pandinig? Parang may sumundot sa dibdib ni Beto. Pinakinggan pa niya. Hindi lahat ng taong lumalapit ay mula sa Diyos. Ngunit tandaan, kahit ang pagsubok mula sa kaaway ay pwedeng gamitin ng Diyos para hubugin tayo. Ang mahalaga, matuto tayo. Huwag hayaang manakawan ka ng 2 beses, isa sa gamit at isa sa pananampalataya. Pumintig ang puso ni Beto. Para bang siya ang tinutukoy ng bawat salita. Pinahinto niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada at pinikit ang mga mata. Sa loob ng ilang minuto, nakinig lang siya, hinayaang bumaon ang mensahe sa kanyang kaluluwa. Naisip niya, totoo nga, matagal nang hindi si Maria ang nagnanakaw sa kanya. Siya na mismo ang nagbibigay ng kapangyarihan sa alaala na iyon na kontrolin ang kilos niya, napigilan siyang maging kung sino siya dapat. Pagdating niya sa parsonage, dumiretso siya sa maliit na altar sa sala, lumuhod at nanalangin. Panginoon, patawarin mo ako sa takot na hinayaan kong lamunin ako. Turuan mo akong maging matalino, ngunit huwag mawala ng puso para sa tao. Palitan mo ang aking takot ng pananampalataya. Kinabukasan, mas magaan ang kanyang pakiramdam. Hindi ibig sabihin na handa na siyang basta magsakay ng kahit sino, pero alam niyang nagsisimula na siyang gumaling. Lumipas ang ilang buwan mula ng huling araw na nakita niya si Maria. Sa panahong iyon, unti-unting bumangon si Beto mula sa pagkakalugmok. Sa tulong ng mga kaibigan sa ministeryo at ng ilang miyembro ng simbahan, nakabalik siya sa paglalakbay, hindi kasing bilis at lawak ng dati, pero mas buo at mas malinaw ang layunin. Isang umaga, tinawag siya ni Pastor Tonyo sa opisina ng parsonage. Nandoon ang isang lalaking nasa huling 40, nakasuot ng simpleng polo at may matamis na ngiti. Pastor Beto, ito si Brother Elias, pakilala ni Tonyo. Isa siyang negosyanteng Kristiyano. May gusto siyang ibigay sa'yo. Inabot ni Brother Elias ang susi ng isang lumang kotse, hindi bago, pero maayos at malinis. Pastor, matagal ko nang naririnig ang kwento mo. Naniniwala ako na kailangan mong bumalik sa daan, at ayokong maantala iyon dahil lang sa kawalan ng sasakyan. Ito, bayaran mo na lang kapag kaya mo na. Walang presyon. Hindi nakapagsalita si Beto sa unang sandali. Hawak niya ang susi, at para bang bumalik sa kanya ang lahat ng alaala, ang unang biyahe, ang bigat ng pagkawala, at ang mahirap na pagbabalik. Salamat po, mahina niyang sabi, ngunit sa puso niya, ang salitang iyon ay puno ng luha at panalangin. Muli siyang bumalik sa kalsada. Sa bawat biyaheng ginagawa niya ngayon, dala niya ang aral ng nakaraan. Hindi na siya mabilis magtiwala, pero hindi na rin sarado ang puso niya sa pagtulong.
Mas pinipili niyang makipag-usap muna, kilalanin ang tao, at palaging idinadasal ang bawat desisyon. Isang maagang hapon, habang tinatahak niya ang mahaba at liku-likong bahagi ng Nueva Vizcaya, napansin niya ang paligid. Pamilyar ang bawat puno, bawat kurba. At nang marating niya ang eksaktong lugar kung saan una niyang nakita si Maria, otomatikong bumagal ang takbo ng kanyang sasakyan. Huminga siya ng malalim. Wala roon ang babae. Wala ring ibang tao, tanging hangin at kaluskos ng dahon ang kasama niya. Ngunit may kakaibang init sa kanyang dibdib, hindi na takot, kundi pasasalamat. Sa kabila ng lahat ng nawala, alam niyang mas mahalaga ang natagpuan niya, isang pusong muling natutong magtiwala sa Diyos at sa misyon na ibinigay sa kanya. Pagdating niya sa susunod na bayan, tumigil siya sa isang maliit na karinderya na malapit sa simbahan. Doon, may isang binatang lumapit at nakipag-usap. Pastor, pwede po bang magtanong? Totoo po ba yung mga kwento tungkol sa mga aparisyon sa daan? Yung mga babaeng nakaputi na biglang sumusulpot? Napangiti si Beto, hindi agad sumagot. Tumingin siya sa binata at nakita ang parehong kuryosidad na minsan ay nasa kanya. May mga bagay sa kalsada na hindi natin lubos na maintindihan, sabi niya sa huli. At may mga kwento na mas mauunawaan lang kapag ikaw mismo ang nakaranas. Pero tandaan mo ito, ang mas mahalaga kaysa sa mga tanong, ay kung paano ka magpapatuloy sa biyahe. Panatilihin mong nakatuon ang mga mata mo sa Diyos. Umiling ang binata, umiti at nagpasalamat. Habang palabas ng bayan, muling tinanaw ni Beto ang kalsada sa unahan. Mahaba, walang kasiguraduhan kung ano ang naghihintay sa bawat liko, pero puno ng posibilidad. At sa bawat kilometro, dala niya ang patotoo na kahit ang pinakamadilim na gabi sa daan ay maaaring maging simula ng pinakamaliwanag na bukas. If you made it this far, leave a like and subscribe. Because stories like this, you should be the first to know.